Hello mga boss idol, ayan mga parts, meron po tayong i-repair ngayon na isang speaker ano. Andito po tayo sa aking shop, mga parts, mga boss idol. So ayan po yung ating mga tanggap, napakarami po natin tanggap mga boss idol. Maraming salamat po sa patuloy na nagtitiwala, no? At pagka talaga ayos yung iyong gawa or tapat ka sa customer mo at hindi ka nanloloko, marami po tayong matatanggap na gawain ano. Ayan po. Bakit naman po tayo manloloko ng kapwa kung po pwede naman po ayusin natin yung ating trabaho, ayusin po natin ano. Kaya masarap po yung nagtatrabaho po tayo ng ayos ano. At hindi po tayo nag-aargabyado ng ating kapwa. So ayan. Ayan po yung ating mga tanggap mga boss idol. Ayan mga boss idol ngayon. Meron po tayong ibabahagi ngayon. Ayan, meron po akong ibabahagi ngayon sa inyo mga boss idol. Mga parts. Ayan, isang Centrix ano. Ito po dito sa aming lugar ano. Ang problema po nito, bigla na lang daw nawala ng power ano. Ayan. Ngayon panoorin niyo po yung ating video ano, para po makakuha po kayo ng idea sa pagre-repair. Marami po akong ina-upload na tutorial dito sa aking channel tungkol sa pagre-repair ng mga appliances sa bahay. Paano mga parts? Simulan na po natin. So ayan mga boss idol, alisin po natin yung tornilyo no. Ayan mga boss idol. So ito, kinalas ko na po yung kanyang mga wire dito no, para po tayo mabilis sa ating panonood. So ayan, ito po yung kanyang pinaka-transformer. So mga boss idol, pasensya na kayo, medyo magulo dito no. So ang gawin po natin, so dalawa po kasi yan ha. So ito po yung isa. So natanggal ko na po yung tornilyo no. So ito po yung isa no. Ayan. So inalis ko na po yung mga wire, tatandaan nyo na lang po. So ang ano natin, so tingnan po natin ano. So dito, tingnan po natin kung saan po yung problema, kung dito or dito no. So magbo-voltage checking tayo. So tingnan po muna natin sa dito sa switch. Tingnan po muna natin ano kung meron siyang ito kung gumagana itong switch na to no, mga boss idol. So gamit po tayo ng tester ano, digital. So gawin natin, iyon po natin to. Itong switch, iyon po natin. So ito yung karugtong ng ating yung ating cord ito. Ito yung karugtong niya. So tingnan natin kung magbibip. So okay. Ibig sabihin niya buo yung switch niya, buo yung itong cord, buo ano. Buo siya. So bakit ayaw niya mag-power? So ito kasi yung kanyang power supply at ito yung secondary board niya no, yung dito. Ito. So i-plug natin sa kuryente no. Ito. So ayan. So ayan, plug-in po natin sa kuryente no. Ito, i-plug-in po natin, naka-power on yan. So plug-in. So okay. So magbo-voltage checking tayo no. So ilalagay po natin yan sa DC. Ayan, nakalagay po tayo sa DC. So check po natin ano kung merong voltahe na pumapasok dito. Kung merong 12 volts. Kailangan dito meron siyang 12 volts ano. Dito sa supply niya. Ito kasi pinutol ko na mga boss idol. Dito nakarugtong yan. So pinutol ko na. So tingnan po natin ano kung meron siyang ito yung ground niya, mababasa niyo po rito, may ground na nakalagay. So tingnan natin ano. So kapansin-pansin po natin, wala po siyang 12 volts ano na supply dito sa dulo. So palagay ko po ito ang problema. Tingnan po natin ano. Baklasin po natin, i-unplug po natin mga boss idol ha. So ayan, naka-unplug ha. So baklasin po natin to mga boss idol. So ayun oh. So kapis-pisin niyo oh. So ayun. Ayun oh, may sunog oh. So may sunog siya. So hindi na natin ito mapapalitan ano. So hindi na natin ito ma-repair. Ang gagawin na lang po natin dito, papalitan natin ito ng power supply. So bago tayo magpalit ng power supply, tingnan muna natin kung buo itong ating ang ating secondary ano. So tingnan muna natin. Step by step ng ating gagawin mga boss idol. So ayan. Tingnan po natin kung buo yung ating secondary no. Okay. So meron po tayong gagamitin na
converter, ano. Ang output nito 3 volts hanggang 12 volts. 750 milliamperes, 1 ampere, ano. Ayan, oh. So meron po tayong gagamitin na converter. So okay. Ito pan-test lang natin, ano. So meron po siyang nakalagay na positive. Ito sa negative, ano. So pares yellow, hindi ko na nakaiba yung mga kuryente. So ito yung positive. Connect po natin dito. Saka ito yung negative, ano. So tingnan po natin, ano. So ayan mga boss idol, ayusin ko lang, ano. So okay lang, dito. So okay, pa-plugin po natin sa sa kuryente. So ayan, nakaset na po ito sa 12 volts, ano. Ito, set na po natin sa 12 volts, ayan. Meron po kasi siyang 3 volts, 4.5 volts, 6 volts, 9 volts, saka 12 volts. So set na po natin sa 12 volts. Okay, so wala po, iilaw po ito, no. Ayun, no, mga boss idol, oh. Ayun, oh. Nakikita niyo po ba, may ilaw na po. Yan, oh, mga boss idol. Ibig sabihin niyan, so ang problema niyan, ito, ano. So ito. So tingnan natin kung tutunog, ano. Saksakan natin yung speaker. So tanggalin muna natin saksak. Ayan mga boss idol, sinaksak ko po dito yung speaker natin, ito. So setting net. So ayan po mga boss idol, na nilagay ko po ng speaker. So i-plug in na po natin, oh. Tooth mode. Ayun, oh. So kapansin niyo po mga boss idol, tumunog po siya. So i-unplug po natin, i-plug in po uli natin. Bluetooth mode. So okay. So ang problema lang nitong speaker na to, itong kanyang power supply na 12 volts. Ito kasi yung input niya 220. So paglabas niya rito 12 volts na siya. So ganito, mayroong nabibili sa online nito na power supply. Mag-search nyo na lang, maghanap na lang kayo. 220 to 12 volts. AC 220 converter 12 volts. Yun ang i-search nyo, no? Makikita nyo po yung ganito. So ako meron akong gagamitin ito. Galing po ito sa sa electric pan na rechargeable, ano. So meron po siyang power supply na ganito, no. So ito na lang po yung gagamitin ko. Ang sira po nito yung capacitor lang. Lalagyan ko na lang po siya ng capacitor, ano. Papakita ko po sa inyo. Ito po kasi yung kanyang output 12 volts at ito po yung kanyang input 220.